Magandang araw mga bata. Ang pag-aaralan natin para sa araw na ito ay tungkol sa pagtitinda o pagbebenta ng mga inaning produkto. Ang layuning pampagkatuto para sa ating aralin ay naisasagawa ng wasto ang pagbebenta ng mga inani. Pagkatapos ng ating aralin, ikaw ay inaasahang nakatatalakay ng mga paraang maaaring gamitin sa pagbebenta ng mga inani at nakapagsasagawa ng paraan ng pagbebenta ng mga inani. Pagtitinda o pagbebenta ng mga inaning produkto. Ang mga inaning produkto bago pa dumating sa pamilihan ay masusing sinusuri ng mga manananim. Pinaghihiwalay ang mga gulay o bungang prutas na may magagandang uri at wastong timbang. Lahat ito ay kanilang itinatala bago ang pagsasapamilihan. Ang mga inaning gulay ay kadalasang hindi ibinebenta ng lahatan sa pamilihan. Ito ay inuuri batay sa laki, kalidad, at itsura. Karaniwang mabenta at mahal ang presyo sa pamilihan kapag malalaki ang mga produkto. Itinatakda ang mahal na presyo ng ng produkto batay sa kalidad o kakinisan ng mga gulay at prutas. Ang mga may pasa o sugat ay hindi nabebenta ng mahal. At kapag maganda ang itsura, ito ay pwedeng mabenta ng mahal. Alam nyo ba mga bata na sa taniman pa lamang ay pinaghihiwalay na ng mga mamimatas ang gulay o prutas na may mataas na uri at may mababang uri? Ang mataas na uri ay karaniwang naibebenta sa mas mataas na presyo, samantalang ang mababang uri ay mas mura ang presyo. May mga gulay rin na hindi na maaaring ipagbili dahil hindi na pumasa sa kalidad. Isa sa karaniwang dahilan kung bakit sa pamilihang bayan bumibili ang mga mamimili ay dahil sa kalidad at kasiguraduhan sa presyo ng mga gulay. Mahalagang alam mo ang tamang pagtatakda ng presyo para sa iyong mga panindang gulay. Alamin natin kung paano ang pagtatakda ng presyo ng mga panindang gulay. Maaari kang magtakda ng iyong presyo sa batay sa iyong gastos sa pagtatanim, upa ng mamimili, transportasyon patungo sa pamilihan at ang iyong maaaring maging tubo para sa iyong paninda. Maaari mo ring maitakda ang presyo ng iyong gulay batay sa presyo ng ibang nagtitinda o batay sa presyo na itinakda ng pamilihan. Pagsasaayos ng mga panindang gulay. Ang ibang pamilihan ay may kani-kanyang panuntunan at batas sa pagsasaayos ng paninda. Maaari mong ayusin ang iyong mga paninda sa pamamagitan ng paglalagay ng istante o patungan kung saan dito mo ipapatong ang mga gulay. Narito ang mga paraan ng pagtitinda ng mga produktong gulay o prutas. Ang tingiang paninda, pagtitinda sa mga middle persons, bentahan sa buki, kontratang pagbebenta, bentahan sa kooperatiba, at pagbebenta sa paraang online ay mga paraan kung paano ititinda ang mga produktong gulay o prutas. Talakayin natin isa-isa mga bata. Tingiang paninda ay binibenta ang mga gulay direkta sa mga tao o mamimili mula sa mga magsasaka kaya't nagkakaroon ng malaking tubo. Ang tingiang pagtitinda ay karaniwang ginagawa sa bakuran bahay o pamilihan. Pagtitinda sa mga middle persons tinatawag ding mga ngalakal ang mga middle person na bumibili ng direkta sa bukid at muli itong ipinagbibili sa pamilihan. Higit na mababa ang halaga ng maramihang pamimili kaysa tinggian. Bentahan sa bukid. Dito pumupunta ng direkta ang mamimili sa mga lupang sakahan o taniman sapagkat higit na mas mura ang halaga ng bilihin dito dahil hindi na gumagastos pa ang mga magsasaka sa pagbiyahe ng produkto sa pamilihan. Ang kontratang pagbebenta naman ay karaniwan sa mga kumpanya sa malalaking bentahan ng produkto. Maaari rin itong idaan sa mga malalaking palengke. Ang kontratang pagbebenta naman ay karaniwan sa mga kumpanya sa malalaking bentahan ng produkto. Maaari rin itong idaan sa mga malalaking palengke. At panghuling paraan ng pagtitinda ay ang pagbebenta sa paraang online.
Dito gumamit ng social media katulad ng Facebook at Instagram para ialok ang iyong mga produkto gulay o prutas. Maging bukas sa mga customers na magbigay ng feedback at reviews upang mapahusay pa ang inyong serbisyo at makakuha ng tiwala mula sa ibang potensyal na mamimili. Sagutan natin ang ating pagsusulit para sa araling ito.